ang pinakakawawa ay ang mga senators dahil maiit sa puwera talaga sila. Sabi nga ng isang personalidad, magiging mga basahan na lang na itatapon itong mga senators na ito. Wow. Natural lamang na ganito ang kanilang stand. Oh. Anyway, sabi ni Anyway. Senator Tito Soto, we don't need chat-chat or charter change. We need character change. Tama naman. Okay. At sana po, yung sinasabi niyong we need character change, sana po ay simulan niyo yan sa sarili niyo. Narinig niyo yan, ha? Kailangan daw simulan muna ni Tito Soto na baguhin ng sarili niya. Bago siya magpayo na baguhin yung sarili ng iba. Ulitin natin, ha? Ulitin natin. Kanilang stand. Anyway, sabi ni Senator Tito Soto, we don't need chat-chat or charter change. We need character change. Okay. At sana po, yung sinasabi niyong we need character change, sana po ay simulan niyo yan sa sarili niyo. Bakit? Anong kailangan baguhin ni Tito Soto sa sarili niya, Ber? Pagsalita ka. Pagigigil ako sa'yo. Nabingi pa yung panga mo dyan, no? Pagigigil na naman. Gago ka. Talsik ka na naman. Ulo ka, ha? Natanggal na naman yung natanggal na naman yung cellphone ko. So yun, what's up mga Kadaver Cats, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my, ano ba naman to, naipit. Welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV, nga po pala isang TBJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So pag-usapan natin to, eto na nga, no? Pag-usapan natin to kung sino yung mga susuportahan ng TBJ defender sa darating na eleksyon sa mga senator. At ito, pag-usapan na rin natin to, isang vlogger ng It's Showtime, no, ay tinuturuan si Tito Soto na baguhin muna ang sarili niya bago daw baguhin, bago daw mag-utos si Tito Soto na magbago yung sarili ng iba. Ano daw? Parang naguluhan din ako doon sa sinabi ko. Pinutusan niya si Tito Soto, no, na baguhin daw muna ni Tito Soto yung sarili niya bago daw mag-utos si Tito Soto na baguhin daw yung mga ugali ng mga ibang tao. Hindi ko alam kung anong galit dito kay Tito Soto ba. At ito, isabay na nga rin natin to yung MTRCB, yung pag-suspension nila sa isa sa mga segment ng SMNI. At ito, pag-usapan na rin natin to, no? Siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, unahin natin to. Unahin natin to about sa MTRCB. Makikita nyo dyan sa screen. Bali, kinapi-paste ko, ipinasa ko sa messenger ko. Ay, salamat, Tagalog na. Ay, salamat. Naging Tagalog din yung ay, salamat. Ito sa mga nakakaano dyan, kasi yung iba, binabash ako eh. Sabi nila, nag-reactor ka pa kung di ka rin naman din naman marunong marunong magbasa ng English. Marunong ako magbasa. Wala lang akong kagana-ganang basahin ng mga English na yan dahil ako po isang lehitimong Pilipino. Saan nakakita statement ng mga noontime show, yung kato dyan, GMA, panay English yan. Samantalang puro mga Pilipino naman, yung mga manunood nila, being para lang matawag na sila ay professional. Ganun ba yun? Diba? Kaya minsan nagtataka ako sa ganyan eh. Ay ko, ba't panay English itong mga Pilipino mga nanonood sa inyo? Panay English kayo? Nakakaurat eh, kahirap tuloy kami. And ito, basahin natin itong sinabi ng MTRCB mapatungkol. Kasi ang SMNI ay na-suspension yung isang segment nila. Paalala po, no? Hindi po buong mismong SMNI ang pinasuspension o sinuspinde ng MTRCB.
Kasi marami nga pong mga supporters ng SMNI na nagrereklamo sa MTRCB bakit daw pinag-iinitan. Okay, so hindi naman pinag-iinitan na gano'n, no? At hindi SMNI ang mismong yung segment sa SMNI po ang sinuspension. At nangyayari nga po dito ay nag-apila itong SMNI na wag nga silang suspindihin. Hindi ko lang alam kung ilang days kasi hindi ako masyadong update dito sa issue na to, no? Ayun lang, parang nangyari ho dito katulad ho nung sa It's Showtime. Diba? It's Showtime na suspende ng 12 days. So nag-apila po ang It's Showtime, ang ABS-CBN sa pagka-suspende nila. At eto nga yung update ho dito noon nung abot dun sa SMNI. Ito. Para sa agarang lahat hala. Wow, lalim nito Ika-26 ng Enero 2024, MTRCB banasura ang motion for reconsideration ng SMNI, muling pinagtibay ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ang desisyon nitong suspendihin ang mga palabas sa telebisyon ng SMNI na gikan sa masa para sa masa at laban kasamang bayan, at ibinasura ang mga motion for reconsideration MR ng naturang network. Ang unang pasya ng MTRCB na suspindihin ang dalawang programa ay bunsod ng mga reklamo na natatanggap ng ahensya hinggil sa aligasyong paggagamit ng mga death threat at masasamang salita ng isang host na gikan sa masa para sa masa noong ika-10 ng Oktubre panahong 2023. So, ulitin ko bakit nagtataka yung mga tao at bakit binabash ng mga tao ang MTRCB samantalang mga tao din ang nag-report sa kanila nito. Kasi nakita ko sa comment section na ito na naman, bumalik na naman nga ho yung yung mga salita dati ng mga Showtime followers na kesyo pinag-iinitan daw ng MTRCB ang It's Showtime, di ba dati? So ngayon ginagawa ulit nila sa SMNI naman. Kesyo pinag-iinitan daw. Sabi, ang nasa isip naman ho namin, lalo kaming mga vlogger din na nagtatanggol din sa MTRCB, ba't hindi namin pagtatanggol napakaganda naman po ng hangarin nila, di ba? So isipin nyo, yung mga tao mismo ang nagre-report sa kanila or tawag dito, ang mga nagre-reklamo, tapos sisisihin nyo ang MTRCB. Dapat hindi nyo sisihin ang MTRCB dahil uma-action lamang ho sila sa kanilang naturang trabaho nila, no? Hindi dapat sinisisi ang MTRCB dahil kung wala naman nalabag na anomalya or allegation nitong SMNI, ay hindi naman din nila siguro isususpinde, di ba? At isa pa, bakit may mga reklamo? Bakit may mga reklamo ang mga tao sa SMNI? Ibig sabihin, may maling nagawa at ito nga ay kailangan aksyonan ng MTRCB dahil sila nga po ang board director or tinatawag na Movie and Television Review, di ba? Classification Board. Kaya nga sila tinawag ng ganun Ano ba naman kayo? No? So ituloy pa natin yung pagbabasa. Binilaan din ng MTRCB ang sa SMNI na anumang katulad na paglabag ay mabibigyan ng mas mabigat na parusa bilang pagtalima sa delikasyon ng board sa patas at makatarungang pagdinig. Kasi biruin mo television yun. Alam naman natin SMNI, di ba? Kung saan yun lumalabas sa television yan. Siyempre, hindi maiwasan na may mga bata. No? Although may ano naman ng SMNI doon sa kanilang reklamo na
isa pa nga doon ay yung hindi naman pang bata yung kanilang yung kanilang segment. Oo nga, nandun na tayo. Pero paano pag may bata? Tapos ang lalabas sa mga bunganga nila yung mga host doon puro pagbabanta, death threat at kasiraan ng kasiraan sa ibang tao. 'Di ba? So lang to kagaya lang din nung Sage Showtime to 'di ba? Yung Sage Showtime, 'di ba? Puro mga bata nagsusubuan ng kung leche na icing na 'yan. 'Di ba? So, ganun lang din naman din to sa SMNI. Ang inaalagaan nga dito, yung mga bata ng mga nanonood sa telebisyon. Ang iba kasi, ganyan yan kasi, mag-e-election na, tapos panig ng yan, ito ganyan. Nakikita ko doon sa mga comment, hindi yung ganun, no? Bakit? Bakit ang It's Showtime? Brutal din naman magkalaban ng It's Showtime at SMNI, Cubuloy versus Vice Ganda. O dapat nga maging kakampi ni maging kakampi ng SMNI ang MTRCB, di ba? Kasi nga alam naman natin magkalaban si Cubuloy at si Vice Ganda. Oo. Tsaka kung about naman sa politika, pinklawan si Vice Ganda, Duterte naman si Cubuloy. Magkalaban yun. Kaya dito nyo makikita na wala talagang pinapanigan ng MTRCB. Kapag lumabag ka sa batas, natural lang po na bigyan ka ng parusa. So mahaba pa itong babasahin natin, napapadaldal ako Mahigit isang buwan matapos ibasura ng MTRCB ang kaso, natanggap muli ang ahensya ng mga reklamo laban sa mga nasabing mga palabas. Noong ika-13 ng Disyembre, panahong 2023, matapos ang masusing pagsusuri sa kaso at ng mga position papers na isinabmit ng mga respondents, nagpasya ang MTRCB na ipatupad ang suspension, nabubulol ako, na 14 na araw para sa parehong programa. So ito nga yung yung gikan sa masa, tsaka ano pa ba yung isa? Nakalimutan ko isa yung gikan sa masa, pero ito nga hindi nga po yung buong SMNI, no, yung isang segment ho doon, bali 14 days po na pinasuspinde ng NTRCB. Ang pasyang ito ay kasunod sa naunang babalang MTRCB at naglingkod na bilang proactive na hakbang na layuning matugunan ang mga alalahanin at tiyakin ang pagsunod sa itinakdang pamantayan ng PD number 1996. 1986 yan. Matapos masusing pagsusuri ng mga agrumento at ng position papers mula sa mga respondent, ay napag-alaman ng ang dalawang programa ay lumabag sa Presidential Decree number 1986 at ang implementing rules and regulations nito. Ang mandato ng MTRCB ay protektahan ang mga manonood mula sa hindi angkop na mga panoorin, lalo na sa television, kung saan ang lahat ay may malayang akses batay sa prinsipyo ng tamang proseso at katarungan matibay ang aming paninindigan na ipatupad ang aming pananagutan sa regulasyon ng content ng media, sabi ng MTRCB Chairman Person Lala Soto. So wala namang rito yung kagaya ng sinasabi ng mga netizen na propaganda daw to, wala namang ganun. Pero protektahan naman, narinig nyo naman, pinoprotektahan ng MTRCB ay yung kapakanan ng mga manonood at yung mapapanood nila na mga masiselan, katulad nga ho ng mga death threat, yung mga ganun na nag-viral yung mga
video ng mga host doon. Hindi ko lang alam kung sino mga host doon sa SMNI, doon sa segment nilang Gikan sa Masa, no? Oo. So sana ano naman palawakin natin yung yung ating utak, no? Hindi yung basta-basta komento lang yung mga ibang netizen, basta-basta. Ay, nako, pag nasipa ako kay. So marami pa rito, mahaba pa to, hindi na natin tapusin. Baka ito wala. Oh, yan na. Yan na yung pinakadulo, no? So, yun kasi, bali 14 days. 14 days na, 14 days na tawag dito na suspension sa segment ng SMNI na Gikan sa Masa. So, para sa akin, parang it's showtime nga lang ang nangyari dito. Pero, alam naman natin ng MTRCB, kapag talaga nakita kang may violation ka na ginawa, talaga suspindi ka yan. Tsaka ito pa, nakailang warning na ata din po ang MTRCB dyan sa SMNI, dyan sa segment nilang Gikan sa Masa. Kaso, hindi nga parang binabaliwala na naman nila ang MTRCB. Katulad nga lang din nung sa It's Showtime, ilang beses ng warning, hindi naman nakikinig, wala rin naman pagbabago, at patuloy pa rin sila sa kabastusan na ginagawa nila sa kanilang noon-time show. Kaya sinuspindi sila ng 12-day suspension. Ganon din po sa SMNI, ilang beses na rin ho silang winarningan, hindi naman ho nila pinapakinggan, kaya nagalit na si Ma'am Lala Soto. Charot. Hindi, syempre marami naman hong yan, hindi lang naman ho si Ma'am Lala Soto ang tawag dito. Hindi naman ho lang ho si Ma'am Lala Soto ang nagdidesisyon niyan. Marami ho, no? Nasa ilan ba yan? 32 attorney, tapos may mga doon, ba? Marami sila, hindi lang si Ma'am Lala Soto. Oo. So para sa akin, wala akong doon, agree ako doon sa ginawa ng MTRCB kasi bro mo sa television pinapalabas, paano pag may mga bata nga naman nanonood niyan, no? Death wish. So anong gagawin mo? So natural na actionan ni ni Ma'am Lala Soto yun. So, yun. Ulit, maraming salamat sa MTRCB sa patuloy niyong pagganap sa inyong tungkulin dito sa ating Pilipinas at lalo na sa ating telebisyon na panataliing tawag dito, protektahan ang mga manonood, lalo na ang ating mga kabataan. Kasi tutusin lang ngayon, cellphone may password di ba? Wala. Tablet, laptop, lahat yan may mga password yan. So bago mabuksan ng mga bata yan, diba? Hindi muna basta-basta pero sa television kasi pag open mo pagsaksak mo ng TV, pag open mo sa remote, o kaya kahit wala nga remote antimano, on the spot yan, mapapanood nila yan. Ayun yung sana maitatak ng mga tao na nambabas sa MTRCB na dapat nga hangaan nila ang MTRCB dahil ginagampanan nila ang kanilang trabaho. At yun mga Dabarkads, dito naman tayo mapunta. Bago tayo mapunta sa mismong main topic natin, no? Ito yung screenshot ko lang ha. So yan, makikita nyo yung si screen. Ito kanina, nakita ko to, naka-live ang TBJ. So dun, alam naman ninyo na nanonood ako. Kasi nga, nagko-comment ako dyan, diba? Nakikita nyo. So, nakita ko to. Ito guys, no to Isko Moreno. Chris Ulo will support Chris Ulo, bata yan ng mga lusos, wag natin iboto. So dito kasi, alam nyo, eto matindi galit ata niya kay Isko Moreno, no? Eto sasabihin ko na din sa inyo kung sino susuportahan ko na mga kandidatos, lalo na sa partido ni Tito Soto, no? So about dito kay Isko na sinusuportahan ni Chris Ulo or kung sino man mga kasamahan ko na vlogger o defender, choice ho nila yun. Bakit nyo sila hadlangan kung gusto nilang suportahan si Isko Moreno? Diba? Magkaiba naman po yung about sa noontime show at about sa tawag dito sa politiko. Tsaka ito sa politika. Ito dito kasi sa TVJ Defender, ang tinitignan ho namin dito, yung gagawin ng isang politiko para sa bayan.
Hindi nila sinusuportahan kasi si Isko sinusuportahan. Hindi ganoon. Sinusuportahan nila yung gagawin ni Isko sa bayan natin. Hindi ko rin kinakampihan si Isko Moreno dahil isa din po ako. Hindi ko rin po susuportahan si Isko Moreno sa politika. Ayan na po ang sasabihin ko sa inyo, hindi ko po siya susuportahan. So eto, choice ko rin to. So wala akong kinalaman dito. Sila Chris Ulo, sila Batang Maynila Toit, sila Sir Spencer, sila Model of Maynila, Jake Magdo, si Messi. Choice ko to, kagustuhan ko to dahil ayoko naman talaga sa kanya. Pero kung maganda ang gagawin at anong tawag doon sa sinasabi yan? Plano. Ano ba yung tawag doon sa mga politiko, yung kanilang gagawin? Ano ba may shortcut na terms doon eh. Pero kung maganda naman yung gagawin ni Isko para sa bayan, bakit hindi, 'di ba? Pero yun na nga sinasabi ko sa inyo, dito niyo malalaman kung sino yung mga kandidato na susuportahan ko. So eto yung about dito sa guys, no to Isko. Chris Ulo will support kay Isko Moreno. So choice na po ni Tol Chris Ulo kung suportahan niya si Isko Moreno sa darating na eleksyon. Tsaka magkaiba naman ho yung topic dito papatungkol sa noontime show at sa politiko. Doon na tayo na naging bata siya ng alusos. Pero politics na po yun eh. No, politics na ho yun, iba na ho yun. No, kaya wag niyo ibabash si Chris Ulo porque sumusuporta siya kay Isko Moreno at wag niyo rin ibabash or kakaayawan yung mga kasamahan kong vlogger dito sa TBJ Defender, wag niyo silang kakasuklaman or tawag dito or magagalit kayo sa kanila porque susuportahan nila si Isko. Pero magkaiba naman ho yun eh, sa political naman, sa politiko naman yun, sa politics naman po yun, wala naman ho yun sa noontime show. No? So yun ang kagustuhan nila. Hindi nyo dapat sila questionin doon. Tapos eto, nasaan na yung isa? Eto, yan. Nakikita nyo dyan si screen, no? Voters for senator for 2025 elections. So makikita natin dito, ang number 1 ho ay si Rodrigo Duterte na nasa 62%. Lakayan natin Yan. Para kakita ko yung number, di ko makita, malabo na mata ko. At si Erwin Tulfo ang number 2 na merong 56.96%. Grabe. At ito na nga, ang pumapangatlo po ay si Tito Soto, syempre. Tito Soto lang sa kalam. At number 4 ay si Bongo na may 46.79%. At panglima nga po dito ay si Isko Moreno, 45.40%. At pumang-anim si Manny Pacquiao, si Bato de la Rosa, si Pia Cayetano, si Amy Marcos, si Doc Willie Ong, at si Francis Tolentino at si Lito Lapid. So itong senator dito na una, hindi naman po isa lang yung boboto mo dito, no? So marami, 12 yan eh. So nauna ako dito iboboto, syempre, ang susuportahan natin ho dito mga Kadaver Gods, ako, katulad ko, ang susuportahan ko dito ay number 1 ay si Tito Soto. Kahit sino pa na mga tumatakbong kahit si Biko, mag-senator na yun, mag-presidente na yan eh. Susuportahan ko yan. Kahit si Ma'am Lala Soto, tumakbo ng vice president yan, susuportahan ko yan. Kahit sino sa anak ni Bossing Vic Soto, kahit sino sa anak ni Henyo Master Joey De Leon, susuportahan ko yan. Kahit si Jose Manalo, susuportahan ko yan. Kahit tumakbo ng presidente si Jose Manalo, susuportahan ko yan. No. So dito, susuportahan ko dito para sa akin. Una, Tito Soto. Ito, sarili ko to, choice ko ito. Hindi naman pwedeng utusan nyo ako na, uy, gumiboto yan. Ano tayo? Kung ano yung puso natin, dun, yun ang sundin natin, no? So, syempre, para mabuo yung 12, katulad dito ni Rodrigo Duterte, iboboto ko din to.
Si Erwin Tulfo, boboto ko rin yan. Si Tito Soto, syempre. Si Bongo, hindi ko pa alam. Si Manny Pacquiao, for senator, pwede. Kasi hindi naman madamot to si Pacquiao eh. Si Bato de la Rosa, si Bato, pag-iisipan ko pa. Si Pia Cayetano, syempre, tigatagig to, boboto ko yan. Jaime Marcos, pwede. Si Jaime Marcos. Si Doc Willie Ong, yan, isa rin yan. Si Francis Tolentino, pag-iisipan ko pa. Si Lito Lapid, iboboto ko yan. Siyempre, marami pa namang mga tatakbo na magsusulputan, mamimili ho tayo dun at kung maganda yung plataforma. At about kay Isko Moreno, yasan na si Isko, yan na mayroon siyang 45 or 45.04%. Kasi medyo kasi talaga ako medyo nasaktan ako dun sa ginawa niya sa Tito Vic and Joey. Lalo na yung yung pa Pepsi niya dati. Oo. Nasaktan kasi talaga ako dun, hanggang ngayon hindi ko makalimutan yun. Pero although nakakasabi ko nga kanina magkaiba naman yung politics sa noontime show, pero para sa akin siguro marami pang deserve para kung halimbawa boboto ko si Isko, siguro sa iba ko na lang ibibigay. Or yung suporta ko sa iba ko na lang ibibigay, hindi kay Isko Moreno. Marami pa naman dyan may mas magandang plataforma at talagang gagawin ng tungkulin nila ng mga senator, no? Kung sakali man tatakbo senator si Isko Moreno, ako sakali man, no? Pero ako ngayon sa kanya, it's a big no ako. Wow, English yun dahil hindi ko siguro kapag nakita ko siguro na okay naman yung gagawin niya para sa bayan at makakatulong, but hindi, di ba? Pero sa ngayon, big no muna ako sa kanya talaga. Dito pa rin yung dito pa rin yung sinabi niya sa TVJ yung about dun sa mga parinig niya, hindi ko pa rin nakakalimutan yun. So bilang isa kang mabuting tao, dapat hindi ka ganun. Para sa akin yun sarili kong opinion ho yun so ano pa ba natin? So yan na. So mapunta na tayo ho dito sa vlogger ho na nagsalita na mapatungkol kay Tito Soto. Yung about dun sa Chacha, no? We need ano to? Wait lang itasan lang natin brightest. Ito. We don't need Chacha character change, we need Chacha character. Ito yung sinabi ni Tito Soto na talagang pinuri at sinangayunan naman ng mga Pilipino, ng mga ating kababayan. Kaso, etong baklitang to na mukhang ulupong, ewan ko, parang personal ata yung galit niya kay Tito Soto. Wait lang, ba't parang umitim ako bigla? Hindi ko po alam kung masisipa ako ito mamaya. So, panoorin natin yung sasabihin niya. Okay? Si ang Chacha, ang pinakakawawa ay ang mga senators dahil maiit sa puwera talaga sila. Sabi nga ng isang personalidad, magiging mga basahan na lang na itatapon itong mga senators na ito. Wow. Natural lamang na ganito ang kanilang stand. Anyway, sabi ni Senator Tito Soto, we don't need chat-chat or charter change. We need character change. Tama naman. Okay. At sana po, yung sinasabi niyong we need character change, sana po ay simulan niyo yan sa sarili niyo. Narinig niyo yun, Kailangan daw simulan muna ni Tito Soto na baguhin ang sarili niya. Bago siya magpayo na baguhin yung sarili ng iba. Ulitin natin. Kanilang stand. Anyway, sabi ni Senator Tito Soto, we don't need chat-chat or charter change. We need character change. Okay? At sana po, yung sinasabi niyong we need character change, sana po ay simulan niyo yan sa sarili niyo.
Bakit? Anong kailangan baguhin ni Tito Soto sa sarili niya, Ber? Pagsalita ka. Pagigigil ako sa'yo. Tabingi pa yung panga mo dyan, no? Pagigigil na naman. Gago ka. Talsik ka na naman. Ulo ka, ha? Natanggal na naman yung cellphone ko. Baguhin mo ng si Tito Soto? Sino ka? Tartado ka ata eh. Ang ganda-ganda ng sinabi ni Tito Soto, mga katabarkad. So, kailangan mo baguhin mo muna yung karakter o sarili mo. Etong gagong to, dahil galit nga to, dahil it's showtime vlogger to, ay hindi nila mauungusan ng Tito Vic and Joey sa kanilang noontime show, pati yung politics isinisingit dito sa noontime show. Yung galit niya, makapadighay tuloy ako eh. Visit na bakla to. Ikaw nga, hindi mo, sige nga, sige, nagpapayo ka kay Tito Soto na baguhin mo ang sarili. Or pag-uugali ni Tito Soto, baguhin niya, mas unahin niya muna yung sa kanya. Ikaw ba na nagsasalita dyan na inuutusan mo si Tito Soto na baguhin yung sarili niya? Ba't ikaw, hindi ka magbago rin? Dapat nga isa ka pa sa mga magbabago, no? Ang tagal mo ng vlogger, ang tagal mo ng politics vlogger, anga-anga ka pa rin. Napakatalonggis mo pa rin dito sa social media. Alam niyo itong baklan to? Ito to ay pink lawan. So wala man tayong problema doon. Wala tayong problema doon, no? Ang akin lang, ang pangit lang kasi ng mga tirada nitong baklang to. Oo. Ay kung malaki-laking channel lang to, tapos to eh. Hindi lang kasi pinapansin to ng ibang mga kasi nga napaka nonsense yung pinagsasabi. Pangalawa, napakababang channel. So tusin pasalamat to, pinapatulang ko pa to eh. Yan tuloy, nasipa ka. Tanggal ang kaluluwa mo, besh. Wait lang, kakawit ko lang ulit yun. So ito at ganyan na. Hindi ko kasalanan yan. Nag-push siyang ganyan. Gusto niya ng guro mamahinga eh. Ba't kaya ganun, no? Kada post ko sa mga sa mga nire-reactionan ko rito, ganyan yung mga itsura. Ano nangyari sa kanila? Sinasapian na ng 13 demonyos to. Tsura, oh. Mukha si Sadako. Ito yung gay version ni Sadako. Okay, tuloy natin. Change. We need character change. Okay? Okay. At sana po, yung sinasabi niyong we need character change, sana po ay simulan niyo yan sa sarili niyo. Okay? Ayan tuloy, sabi ng mga netizens, look who's talking. Who's talking? Okay? Dahil nakikita rin natin kay Senator Tito Sota na she's there to stay. Ibig sabihin, hindi naman talaga kapakanan ng mga kababayan natin at ng ating bansa ang intensyon, ang interes ng mga katulad niya rin eh. Na andyan din yung mga yan. Pakinggan Ayan nyo. tuloy, sabi ng mga netizens, look who's talking. Okay? Dahil nakikita rin natin kay Senator Tito Sota na she's there to stay. Ibig sabihin, hindi naman talaga kapakanan ng mga kababayan natin at ng ating bansa hindi daw kapakanan. No, hindi daw nila nakikitaan si Tito Soto na kaya lang naman daw ito tumatakbo bilang senator. Wala naman daw silang nakikitang kapakanan ng ating mga kababayan ang tinatrabaho ni Tito Soto or kanyang tungkulin sa pagiging senator. Pumalakpak. No, hindi daw nila nakikitaan ng ganun. At wala daw ganun si Tito Soto. Alam mo ito, kukwentuhan na lang kita, Smigol. Alam niyo siya, Lord of the Ring, mo ka-look alike niya. Hindi mo ka-look alike niya. Iganon muna natin ha, bago ako magsalita. Alam mo, Smigol, si Tito Soto, hindi kasi yung katulad ng mga pinopromote mo ng mga kandidato na konting tulong video, konting tulong may camera. Hindi kasi ganyan niya si Tito Soto. Hindi siya showing sa mga ginagawa niyang kabutihan para sa ating mga kababayan. Rhyme 'yun. Tugma, no? Pwede na ako sumali sa flip top.
Hindi kasi siya gano'n, hindi siya showing, no? Katulad ko, eto na lang ha. Kwentuhan kita ha. Manahimik ka. Ay, nako. Ang gigigil ako sa'yo. Na. Baka lumipad ka na naman, cellphone ka, mahal ka pa naman. Kasi nanginayang ako pag pinapalo ko to cellphone ko, tag 27,000 to eh. Sa tagal na nga lang ng panahon, halos siguro 5 taon or higit pa yung tagal na sa akin itong cellphone na to, kaya malag na siya, hindi ko na siya nagagamit sa pag-vlog. So ito, kwentuhan kita. Alam nyo, may mga natutulungan si Tito Sotto na hindi natin nakikita through social media. Oh, wala, hindi natin yan nakita ni minsan. Katulad lang yan, no? Eto, may mga kapitbahay ako, may mga kaibigan na natutulungan or natulungan na ni Tito Sotto. Napasimple, hindi yung kailangan video, hindi kailangan camera. Katulad sa ibang mga kandidato na konting kibot, may camera, may video, yung tipong meron pa nga doon yung isa nakapanood ko yung kandidato na yun na first time ever na nagtatakal ng bigas. Ganon yung tatakal siya ng bigas. Sabi ko, ano ba naman to? Pati ba naman yung pagbibigay mo ng bigas, kailangan ikaw pa mismo yung gagawa dyan? Sa yamang mong yan, ikaw pa yung magtatakal ng bigas dyan? Yun yung tinatawag na ayun yung tinatawag na para lang makita ng mga tao. Si Tito Sotto kasi hindi kasi to showing sa mga tinutulungan niya. Kagaya lang ni Bossing Vic Sotto, 'di ba? Nagugulat na lang tayo, may mga artista na mga tinutulungan niyan. Ganon din to si Tito Sotto, may mga nalalaman na lang tayo, nagugulat na lang tayo, ha? Si Tito Sotto pala may gawa nito. Si ano pala may gawa nito? Siya pala nagpagawa nito. Grabe, ngayon ko lang nalaman ganon kasi yan si Tito Sotto. Kaya yung sinasabi mo, yung pagtakbo ng Tito Sotto sa politiko, sa politics, ay hindi para sa mga kababayan natin. Para yung kanino? Tira ulo ka ata eh. Magkakain ka ha, wala nang laman yung utak mo. Ito yung mga vlogger, no? Nagtatakaw dito sa mga vlogger na to. Na para lang alam niya, ito papayuhan ko yung mga vlogger, lalo na sa mga politics. Alam nyo, mas maganda, huwag kayo sitan ng sita yung ng mga ibang mga politics, mga politiko. Katulad yan, sinisiraan mo si Tito Sotto para iangat mo yung sarili mong yung manok mo. Sino ba manok nito? Si Lenny. So wala na akong pakialam dun. Mga dilawan kasi itong vlogger na to, vlogger ng dilawan yan. Tsaka hate nito si Ma'am Lala Sotto, kasi diamok na mas maganda sa kanya si Ma'am Lala eh. Wait nga lang ata siya, baka singit ka. Baka singit lang to ni Ma'am Lala Sotto eh. Kaya galit na galit siya. Alam nyo, hindi nyo dapat ginaganyan, tutusin, kayo, alam nyo, kayong mga vlogger, kayo yung nakakasira sa mga politiko na sinusuportahan nyo. Dahil sa mga ganyang tirada nyo, sisirain nyo kayo sa ganito. So hindi daw para sa bayan ng ginagawa ni Tito Sotto, para pala saan sa'yo? Ulo ko, baka sabihin nyo, nagpapayaman lang. Baka ito baka sabihin nyo, nagpapayaman lang si Tito Sotto. Porque tatakbo ng senator. Alalahanin nyo, mayaman na yan. Wala pa yung mga senator niya na yan, may pera na yung mga yan. Kaya na minsan nagtataka ako no? Talagang tumatakbo na lang yan sa pagiging senator dahil sa kagustuhan niyan makatulong sa bayan natin. Hirap kasi sa inyo kasi katulad namin, nakikita namin talaga yung ginagawa niya at nakakausap namin siya. Napakabait na tao, ibang politics nga dyan, mga politiko nga dyan, titignan ka lang Wala ka pa, lalo't pag wala pang butuhan, titignan ka lang Para ka lang isang malaking dumi ka lang sa paningin ng mga yan. Buti nga doon si Tito Sotto, kahit saan ka makita nito, lalo't kapag kakawayan ka talaga Ganun yun. Masasampal kita So hindi na natin tapusin yung video na to at baka lumipad na naman tong cellphone baka lumipad na naman
Masira yung cellphone natin, no? So yun, mga ka-Dabarkads, mga kabiyaya, no? Anong may kukomento nyo at sinong mga kandidato na iboboto nyo sa darating na eleksyon. Pero, mga ka-Dabarkads, ha, straight tayo, Tito Soto. Wag na, kung ano po yung suporta natin kay Tito Soto dito sa Noontime Show, ganun din po, or mas doblehin pa natin pag sa darating na eleksyon for Senate, no? For senator. Dahil hindi naman po ito para sa akin lang, sa iyo lang, kundi para to sa bayan. Kaya suportahan natin Tito Soto at kung sino man mga kung sakali man na magsabay itong dalawa, si malay mo, hindi natin alam, tumakbo si Ma'am Lala Soto din. Si Vico Soto. Diba? Hindi natin alam, malay mo tumakbo din si Vico Soto. So, suportahan natin sila. So yan mga kabiyaya, mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video ko at susuportahan nyo ba si Isko? Bahala kayo, choice nyo yan. Choice nyo yan. Ako kapag nakita, hindi ko pa kasi nakita yung niya eh. Ano yun? Ano ba sinabi ko kanina? Kalimutan ko na naman. Yung niya, yung gagawin niya, hindi ko pa alam. So siguro baka magbago isip ko kung makita ko yun, kung malaking tulong naman yun para sa bayan natin. Dito sa bansa natin, di suportahan natin. Sino ba yun? 12 naman ng senator. Di singit natin siya doon, di ba? Walang problema yung kung maganda. Pero ngayon, it's a big no ako sa kanya. So yan, hanggang dito na lang. Maraming salamat mga ka-Dabarkads. Salamat din sa patuloy na suporta sa ating number 1 Noontime Show na Itbulaga ng Tito Biking Joey sa TV5. At ingat din po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD